Kumusta na kayo mga bata? Ako si Teacher Lai, ang inyong guro sa Filipino 5. Ang pag-aralan natin ngayon ay ang una at ikalawang linggo sa ikatlong markahan. Layunin na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan, kronolohikal na pagkasunod-sunod. Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan. Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilo. Unawain natin ating alamin. Ang mga karanasan o pangyayari sa isang seleksyon ay may pagkasunod-sunod. Hindi lamang sa mga pangyayari kundi maging sa proseso ng paggawa ng bagay ay may sinusunod na hakbang. Ito ang lakad ng buhay upang maging sistematiko at makabuluhan. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa isang kwento. Ang wastong pagkasunod-sunod ng magkakaugnay na pangyayari ay nakakatulong para maging mabilis ang pag-unawa sa diwa ng kwento. Mga halimbawa, una, ang mga bilang ay may pagkakasunod-sunod. Pangalawa, ganun din ang mga letra. At ang pangatlo, ang paggalaw ng tao mula pagkabata, kagaya ng paggapang, pagpupo, pagtayo, paglakad, at pagtakbo. Unang pagsasanay. Si Mark ay gagawa ng pulburon bilang proyekto sa asignaturang EPP. Ang mga sumusunod ay mga naitalang hakbang sa paggawa ng pulburon. Tulungan natin si Mark na ayusin ayon sa wastong pagkasunod-sunod ng mga ito upang magawa ng tama ang kanyang proyekto. Isulat ang tamang sagot gamit ang bilang 1 hanggang 6. Ito yung mga hakbang sa paggawa ng pulburon. Tutulungan natin si Mark upang magawa ang kanyang proyekto sa EPP. Hanapin natin dyan kung ano yung una hanggang pinakahuli ayon sa tamang pagkasunod-sunod. Okay na, sagutan na natin. Sa unang gagawin kapag gumawa kayo ng pulburon ay salain ang asukal at ang harina. Pagkatapos, haluin hanggang maluto ang harina. Kapag luto na ang harina, ang sunod na gagawin ay ihalo ang powdered milk. Pagkatapos, ihalo na ang margarine. At kapag nahalo na ang margarine, pagsamasamahin lahat sa kawali. Haluin at pagsamasamahin. At kapag nagawa na, ang susunod ay balutin sa makulay na papel. Para sa ikalawang pagsasanay, pag-aralan ang mga larawang nasa ibaba. Ayusin ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa ipinapahiwatig ng mga larawan. Isulat ang numero 1 to 5 sa sagutang papel. Ito yung larawan ng pamilya Cruz. Ngayon, hahanapin natin dyan kung alin ang unang ginagawa ayon sa tamang pagkasunod-sunod. Na natin. So, ang una nilang ginawa ay tuwing linggo, nakaugalian ng pamilya Cruz ang pagsisimba. Pangalawa, sama-sama silang pumupunta sa simbahan. Pangatlo, tahimik silang nakikinig sa sermon ng pari pagkatapos ng misa na masyal sila sa parke. Pang-apat, nang makaramdam ng gutom, sila ay kumain sa labas. At ang panglima, tuwang-tuwa umuwi ang mag-anak sa kanilang tahanan. Susuriin natin. Makikilala mo ba kung anong bahagi ng pananalita ang mga salitang nakasulat ng pahilis at may salungguhit sa ibaba?
kagaya ng dumausdos, tinutunaw, ninunguya, isinubo, at kahanga-hanga. Ano ang tawag sa salitang ito? Pandiwa, hindi ba? Anong mga salita ang naglalarawan o tumuturing sa pandiwa? Ang mga salitang ito ay mabilis. Ito ay tumuturing sa pandiwa na dumausdos. Ang mabuti ay nagbibigay turing sa pandiwang tinutunaw. Ang unti-unti ay nagbibigay turing sa pandiwa ng inunguya. At ang marahan, nagbibigay turing sa pandiwa na isinubo. At ang tunay, nagbibigay turing sa kahanga-hanga. Ang tawag sa mga salitang nakabilog ay pang-abay. Sinasabi ng mga salitang ito ang paraan ng pagkagawa ng kilos. Ano nga ulit yung mga salitang nakabilog? Mabilis, mabuti, marahang, unti-unting, at tunay. Tandaan natin na ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, sa pang-uri, at kapwa pang-abay. Ang pang-abay na naglalarawan sa pandiwa, halimbawa, matiyagang nagsagawa ng mga pagsubok si Ana Marie. So ang salitang nakabilog na matiyagang ay isang pang-abay na naglalarawan dahil ito ay nagbibigay turing sa nagsagawa na isang pandiwa. Ang pangalawa naman ay, ang may bahay ay puspusang tumulong sa asawa niya. Ang puspusan ay isang pang-abay. Ito ay nagbibigay turing sa salitang tumulong na isang pandiwa. Pang-abay na naglalarawan sa pang-uri. Halimbawa, lubhang matulungin ang kanyang kaibigan. So ang lubhang ay isang pang-abay dahil ito ay nagbibigay turing sa matulungin na isang pang-uri. Ang pangalawa ay tunay na kasiyasya ang kanyang imbensyon. Ang tunay ay isang pang-abay dahil ito ay naglalarawan sa kasiyasiya na isang pang-uri. Pangatlo, pang-abay na naglalarawan sa kapwa niya pang-abay. Halimbawa, totoong matalinong mag-isip si Ami. Ang totoong ay isang pang-abay at ang matalino ay isa ring pang-abay dahil ang matalino ay nagbibigay turing sa mag-isip na isang pandiwa. Ang sumunod ay sadyang mahilig tumulong ang kaibigan niya. Ang sadyang ay isang pang-abay. Ang mahilig ay isa ring pang-abay dahil ito ay nagbibigay turing sa salitang tumulong na isang pandiwa. Ikatlong pagsasanay. Basahin at unawaing mabuti ang kasunod na talata. Punan ng tamang pang-abay ang bawat patlang upang mabuo ito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ito yung mga sagot na nasa loob ng kahon. So ang gagawin lamang ay piliin ang tamang salita na maaaring ilagay natin sa patlang upang mabuo ang talata. Okay, sasagutan na natin. Ang una, Sabado ng tanghali, nagmamadaling lumabas ng bahay si Lani kasama ang yaya na may kalong na bata. Mabilis lumapit si Aling Osang. Agad nanyakap at hinalikan ang apo. Mabuti na padaan kayo, inay. Nasasabik na rin po sa inyo ang inyong apo. Sabik na wika ni Lani sa ina. Saka ito masiglang sumakay ng kotse.
Para sa tayain natin, sumulat kayo ng isang sanaysay na binubuo ng 10 magkakaugnay na pangungusap tungkol sa paksang, tamang nutrisyon, alamin at palaganapin. Lagyan ito ng pamagat, ang sanaysay at gamitan ito ng pang-abay. Ano nga ulit ang pamagat ng inyong sanaysay? Tamang nutrisyon, alamin at palaganapin. So kayo na ang bahalang sumulat ng sanaysay nyo at gagamitan nyo lang ito ng mga pang-abay. Para sa likhain natin, iguhit ang paglalakbay ng pagkain sa katawan. Kulayan ito at isulat ang paliwanag sa ibaba ayon sa pagkasunod-sunod ng proseso nito. So iguhit nyo ang paglalakbay ng pagkain sa katawan. Hingin ang tulong ng mga magulang para sa likhain natin na ito. Pagkatapos, isulat nyo sa ibaba ang paliwanag ng tamang proseso. Maraming salamat mga bata. Sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Ako muli si Teacher Lai. Maraming salamat. Paalam mga bata.